mother by him. Hindi man to siguro katulad nung pirana pag kinagat ako, ano? Baka hindi naman masakit pag sinakmal yung daliri ko. Kumikibot-kibot lang naman kasi yung bibig nila, diba? Parang bibig ko lang din. Hi everyone! Welcome to our day 2 here in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nag-break slow muna ako dito sa hotel bago lumabas. Coffee lang naman, tsaka yung nabili namin kagabi sa Co-op Market na malagkit na kulay green. Na ang sarap, I swear. Lalo na yung palaman na dilaw sa gitna. Gusto ko nga sana mag-uwi nito sa Pinas kaso di pa kami uwi, baka mapanis lang. After mag-break slow, sumakay naman ako ng Grab motor para magpunta doon sa isang sikat na restaurant dito sa Ho Chi Minh City na may mga koy daw, ganon. Doon kami magla-lunch. Diba? Katatapos lang ng breakfast lunch na agad. Ngayon lang ako nakasakay sa Grab na nagpagas pa talaga. Ayoko na nga iunat tong kamay ko habang nagbibideo kasi parang may sinabi yung driver. Ewan ko kung sinasaway ba ako kasi wala pala siyang side mirror sa kanan. Pag lumilingon siya, yung kamay ko na nagbibideo nakikita niya nakaharang yata. At andito na kami. O syempre papasok, alangan lalabas. Sa totoo lang guys, medyo kinabahan ako pagbaba kasi wala akong nakikitang restaurant. Kasi wala pala ito sa bungad ng kalsada, papasok pa. Akala ko tuloy mali yung nababaan ko. At ganito po yung itsura sa loob ng Koi Garden Coffee Restaurant na ito. Nakakamangha guys, sa totoo lang. First time ko makakita ng ganitong kainan na yung table nyo napapaligiran ng tubig tsaka mga isda. Na para bang di mo alam kung saan katatawid papunta sa table. Pero may tawiran naman. O, syempre, bumalik ako kasi binidyohan ko lang naman yung pag-enter ko. Ang ganda ng ambience dito sa loob, guys. Tapos kahit napapaligiran kayo ng tubig na may isda, hindi amoy lumot, hindi amoy malansa, basta wala kang maaamoy na hindi maganda. Habang inaantay yung order namin, syempre, magpapakain muna ako ng mga koi. Kasi may siserve naman sila sa table nyo agad na pagkain ng mga isda, tapos mga tissue, pag upo nyo dito. Pati rin pala tea. Kailangan kasi silang pakainin para magsilapitan sa iyo. At madali ka na lang makahuli ng isa para ipaluto mo. Nasa sayo na yun kung gusto mong ipaihaw, ipaprito, or ipasigang. Charot lang. Ay, hindi ito pwedeng kainin syempre. May iba silang menu. Ang cute talaga nila guys, lalo kapag nagkukumpulan na. Ang kaso nga lang, nito ko na lang na-realize kung kailan nakaubos na ako ng 2 stick ng pagkain. May bayad pala ito, B. Akala ko libre lang. 10,000 dong bawat stick na mauubos mo. Mura lang naman, nasa 25 pesos, ganun. So ayan, kamay ko na lang yung pinakain ko ba? Hindi, pag itatapat mo kasi yung kamay mo, magkukumpulan pa rin sila. Akala nila pakakainin mo ba, ganun. Pwede naman pala, diba? Para mo lang silang pinaprank na pakakainin, pero hindi pala. Masarap itong na-order ko sa kanilang Vietnamese coffee milk. Tapos yung na-order ko naman na pagkain ay itong sardinas na may itlog. Tortang sardinas yata ito, tapos hinaluan lang ng konting karne ng baka. Hindi ko man kasi masyadong alam yung itsura ng o-orderin ko. Akala ko soup, hindi pala. Pero masarap ha, naubos ko yan. Pagkatapos kumain, hindi pa kami umalis agad. Nag-video-video pa ako dito kasi ang ganda talaga ng ambience at view. Very Instagrammable, sinasabi ko sa iyo. Alam ko sikat din ang resto na to sa Instagram May mga nagpo-post-post na may mga pictures sila dito. Ba't ayaw mang lumapit yung mga isda dito? Teka lang, lipat ako dito sa kabila. Ayan. Kaso ayaw pa rin nilang lumapit kahit winawagayway ko na yung mga daliri ko. Siguro nalaman na nilang hindi ko naman sila pinapakain, no? Ayaw na nila sigurong maprank ko ulit. Makauwi na nga lang sa hotel namin. Naghanap lang ako ng mapag-withdrawhan na malapit sa aming hotel kasi naubos na yung 100,000 ko. So may nakita akong HSBC Bank. Nag-withdraw ako ng 5 million. Nasa 250 pesos lang yung charge. Bumili din pala ako ng SIM, good for 2 weeks. 8 GB per day, nasa 230k. Mahigit 500 pesos lang sa atin. Bumili na rin pala ako ng sabong panlaba. Kasi 11 days pa ako dito, pero yung dala kong damit, nasa 7 lang. Ayoko kasi magbitbit ng maraming damit kasi baka marami akong magustuhan dito na mabili tulad ng mga souvenirs at iba pa. Mura kasi talaga mga bilihin dito. May nadaanan akong prutasan na may kaimito. Kagabi pa ako natatakam dito na dadaanan namin. So bumili lang din ako para lang tikman. Kinagabihan, dumating na yung mga makakasama ko dito. Kaya heto, magsi-city tour kami ulit pero gabi naman. City night tour kumbaga. Nakikita nyo ba yan? Hindi yan Philippine Arena ha. MRT nila yan sa ilalim. Why? Antaray, pwede pala ang wheelchair sa highway. Charot lang, parang bisikleta nila yan na 3 gulong, ganon. Di ko man alam kung anong tawag, bahala na kayo. Nakakatakot talaga tumawid dito, guys. Sobrang dami man kasing motorsiklo, tapos may mga pedestrian lane na wala namang stoplight. Kaya bahala ka na kung paano
paano diskarte mo kapag tumawid. Sumakay ulit kami sa sightseeing bus at mas mura na yung bayad kapag gabi. 150k na lang, nasa 300 plus pesos ba? Nung una, nagtataka ako kung bakit mas mura sa gabi kaysa sa umaga. Pag mag-sightseeing bus ka, hanggang sa na-realize ko, mas maganda pala ang view kapag umaga kaysa sa gabi. Kasi hindi man sila masyadong mailaw tuwing gabi. Lalo na kapag dumaan kayo sa mga malalaking puno nila, madilim. Siguro ang pinaka nagustuhan ko lang dito na nadaanan namin ngayong gabi ay itong tulay. Ang ganda ng mga pailaw-ilaw niya talaga habang dumadaang kami. Tapos yung ibang mga buildings, scary na rin kasi may mga pailaw-ilaw. Pero iba pa rin kapag nakikita mo yung mga puno na kulay green. Kasi mapuno talaga itong city nila. Maraming matataas na punong kahoy ba. Kapag gabi ang mga puno madilim na tignan unlike sa umaga. Kaya para sa akin lang naman ha, mas na-appreciate ko itong Ho Chi Minh City kapag umaga. Wala kami masyadong ganap sa day to guys kasi nga kararating lang nung mga makakasama ko. Tapos sinundo pa nung nauna kong kasama sa airport kanina. So syempre pag galing ka sa biyahe pagod-pagod pa yan. Kaya bukas na lang po kami hahataw. Supposedly ngayon po sana yung dinner cruise namin. Kaso ipinagpabukas na lang. After ng city night tour, dumaan ulit kami dito sa may mga Bulgaran na bar para maipakita yung nightlife dito sa mga bago kong kasama. Yun lamang po. See you on day 3. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. And update to Pabalik na po kami sa Conico Hotel, asawa ni Conica. Yung bang papicturan ng 2x2 sa amin.